Gabrielle's point of view. Pagkatapos naming kumain ng mga niluto ni Ashley, ay dinala ko na siya sa taas. Gusto raw kasi niyang makita ang kwarto ko, na dati niya ring naging kwarto. Noong nakaraang beses ko kasing dinala siya rito ay hindi kami umakyat sa taas dahil hindi rin kami nagtagal. Wow naman! Nakangiti niyang sabi habang ipinapalibot ang tingin sa buong kwarto nang makapasok kami. Umupo ito sa kama. Bakit ang laki naman ng kama mo masyado? Sabay haplos pa niya sa sapin ng kama ko. Inalis ko ang suot kong coat. Dati kasi, hindi lang ako ang natutulog dyan. I wonder kung sinong katabi mong matulog dito dati. Baka sa mukha ni Ashley ang kuryosidad. Tumayo ako at binuksan ko ang salamin na pinto na naghihiwalay sa balcony at kwarto para pumasok ang sariwang hangin. Kaagad din namang umihip ang malakas na hangin pagkabukas ko. Ang sarap ng hangin. Sa kondo ko puro hangin lang mula sa aircon ang meron. Kapag gusto ko ng fresh air, doon ako sa rooftop. Sabi naman niya nang maramdaman niya ang lamig ng hangin mula sa labas. Natawa naman ako sa dalaga. Pinatayo ko siya at iginiya sa balcony. May upuan naman na naghihintay sa amin kaya okay lang kung maisipan naming umupo. Kung ano ang iniwan niya noon na upuan at kung saan ito nakapwesto yun pa rin. Wala akong binago sa ayos ng balcony ko. Akala ko ay wala na nga ang asawa ko. The balcony always reminds me of her. Noon kasi kapag nawawala siya, ay alam ko na agad na nandito lamang siya sa balcony at nakatambay. Nagpapahangin habang nakatingin sa mga bulaklak niya. Itinaas ni Ashley ang dalawa niyang kamay na parang ibon na lumilipad, habang umiihip ang hangin sa amin. Niyakap ko naman siya sa likuran at hinalikan sa pisngi. I like the ambience of your balcony. I can see so many flowers from here. Nakangiti na naman siya habang nakatingin sa mga bulaklak, na siya mismo ang nagtanim na hanggang ngayon ay buhay pa. You like flowers so much, ha? Masuyo kong sabi. Kaagad naman siyang tumango bilang tugon. Pagkalipas ng ilang sandali ay humarap siya sa akin. Hinawakan niyang magkabilang pisngi ko gamit ang dalawa niyang kamay. To be honest, iba ka sa lahat ng lalaki na nakilala ko. Unti-unti kong naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso ko. There's something special about you, but I can't rename. You've been a big part of my past. You're the missing piece of the puzzle that I'm finishing. I can feel it, Gabrielle. Who really are you? Hinalikan ko siya sa tungki ng kanyang ilong, sa noo at sa baba. Diba sabi ko sa'yo, hayaan mo ang sarili mo na makaalala. Huwag mong pilitin dahil sasakit ang ulo mo. Hindi naman ako aalis sa tabi mo habang binubuo mong mga memorya mo. Hindi na ulit. Pahina ng pahina ang sabi ko. Tumalikod na ulit siya sa akin at tumingin sa mga bulaklak na nasa garden. Pwede bang dito ako matulog mamayang gabi? Tinignan ko si Ashley na nakatingin pa rin sa mga bulaklak para siguraduhin kung seryoso ba siya sa sinabi niya. Are you really sure about that? Tumango naman siya at saka tumingin sa akin. Bakit? Ayaw mo ba akong makatabi sa pagtulog? Ha? Gusto mo akong katabi? Gulat kong tanong. Akala ko ay balak niyang matulog mag-isa sa guest room na meron ako rito. Oo naman. Isa pa, malaki naman ang kama mo. Kaya kakasya tayong dalawa. She said. Sige, kung yan ang gusto mo. Remember that I'm a guy, Ashley. Please don't tempt me. Natawa naman siya sa sinabi ko at hinila ako sa batok, gamit ang kamay niya. So, what's new? Sa ibang bansa nga kahit may nangyari sa kanila ay okay lang. Tayo pa kayang matutulog lang naman ang magkatabi? She's too vocal. May nakatabi ka na rin bang matulog na lalaki sa Australia? O kaya sa ibang mga bansa na napuntahan mo na? Hindi ko tuloy napigilang itanong. Umiling naman si Ashley. Hindi ko type ang mga Australian at saka may hinahanap ang puso ko na hindi kayang punan ng mga sumubok na ligawan ako. May kulang pa rin at hindi ko makita sa kanila yon.
Titig na titig siya sa mga mata ko na parang may iba pang kahulugan ng mga binitawan niyang salita at gusto niyang iparating sa akin. Gaya ng gustong mangyari ni Ashley, dito nga siya sa kwarto ko matutulog. Siya na ang nagluto ng dinner namin kanina at halos kakatapos lang namin kaya dumiretso siya sa banyo para makapaglinis ng katawan. Ako naman ay naupo na sa kama habang nakasandal sa headboard nito. Narinig kong bumukas ang pinto ng banyo kaya napatingin ako sa gawin niya. Gabriel, pakiabot naman yung damit ko. Sabay turo niya sa paper bag na malapit sa balcony na binili pa namin sa mall kanina bago kami dumiretso rito. Tumayo ako sa kama at naglakad kung nasaan ang mga paper bag. Inabot ko naman ito agad sa kanya, pero hindi nakaiwas sa akin ang pagkagat niya sa kanyang labi. You can use my closet. Sabay turo ko sa closet na katabi lang ng banyo. I'm fine here. Tumalikod na rin kaagad ako sa kanya at bumalik na sa kama at nahiga. Maya-maya pa'y lumabas na siya ng banyo na nakabihis na. Dumiretso naman siya sa mga paper bag na pinamili niya. Can we try this? Sabay pakita niya sa isang bote ng wine na sa tingin ko ay binili niya rin kanina nang magpunta kami sa mall. Sige, teka. Kukuha lang ako ng maiinom. Iniwan ko muna siya sa kwarto para makakuha ng baso sa baba. Inipit ko sa tenga niya ang mga buhok niya na kumakalat, gawa ng malakas na hangin. Ang daldal na niya at namumula na siya. Nasobrahan ata sa inom. Akala ko ba'y itatry lang namin. Can you walk? Sabi ko nang pinikit niya ang kanyang mata. Huminga muna ako ng malalim bago ko tumayo at niligpit muna ang mga kalat namin. Dito niya kasi naisipan sa balcony uminom dahil nakaka-relax daw. Paborito niya talagang tambayan to. Nang matapos akong linisin ang kalat namin ay binuhat ko na si Ashley papunta sa kama ko. Narinig ko pa siyang nagsalita nang maibaba ko siya sa higaan. Akmang tatayo na ako nang bigla niyang niyakap ang leeg ko gamit ang dalawa niyang kamay. At ayaw akong bitawan. Dumilat ang mapupungay niyang mata at may nakangising ngiti sa mga labi niya habang nakikipaglaban ng tingin sa akin. Ashley, let me go. Mahinahon kong sabi. Umiling lamang ito at inilapit ang mukha ko sa mukha niya, dahilan para mahalikan ko siya sa labi, na agad naman niyang tinugon. Hinila niya pa ako lalo palapit sa kanya, dahilan para mapalapit na ako ng tuluyan sa kanya. Ashley, this is wrong. Sabi ko sa kanya nang makawala ang labi ko mula sa halik niya. Pero umiling lamang siya at nabuntong hininga ko, nang haplusin niya ang balikat ko. Narinig ko naman ang mahina niyang pagtawa. Muli niya akong hinalikan. She's aggressive and dominant. I never saw her side of this before. Ashley's point of view. Napapikit na naman ako ng mariin sa sobrang sakit ng ulo ko. Ilang beses akong huminga ng malalim para kahit paano ay mawala ang sakit ng ulo ko. Napatingin ako sa lalaking katabi ko na mahimbing ang tulog. Ang lalaking mahal ko noon. Oo, naaalala ko na ang lahat. Lahat-lahat. Simula pa lang nang makita ko siya sa auction, ay na-trigger na ang mga past na hinahanap ko. Kaya nga hindi ko siya magawang bitawan dahil alam kong siyang makakatulong sa akin para bumalik ang memorya ko. Halos lahat ng memorya ko na nawawala ay ang mga panahon na kasama ko si Gabriel. Mula umpisa hanggang sa nakuha ko ng mga kung sino at dinala sa warehouse para saktan. Nang unti-unti nang nawala ang sakit ng ulo ko, ay umupo na ako sa kama. Hindi lang pala ulo ko ang masakit. Alam kong may nangyari sa amin ng binata na dati ay asawa ko. Nang kaya ko nang maglakad ay isa-isa ko nang isinuot ang damit ko. At dahan-dahan akong naglakad palabas ng kwarto niya. Or should I say, our room. I need to act like I still can't remember anything. Pagdating ko sa kusina ay naabutan ko si Manang training na nagluluto na ng agahan. Good morning po. Nahihiya akong bati saka pumunta sa tabi niya. Magandang umaga rin iha. Kaunti na lang at maluluto na to.
Sabi niya habang abala sa paghalo ng mga gulay. Okay lang po, meron po ba kayong gatas? Umupo muna ako sa silya at nagmasid. Oo iha, sandali at ipagtitimpla kita. Binitawan nito ang sandok at kinuha ang gatas. Nako, ako na po ang magtitimpla. Presenta ko. Ako na anak. Hindi naman na siya nagpaawat kaya tumayo ako at ako nang naghalo ng niluluto niya. Nasa ganoon kaming sitwasyon nang dumating si Gabriel sa kusina. Nagulat pa ako nang yakapin niya ako mula sa likuran at saka ko hinalikan sa pisngi. Good morning. He greeted me with his husky voice. Nilingon ko naman siya at nginitian ng matamis. Breakfast? Tukoy ko sa hinahalo kong pagkain. Sabay tayo? He asked. Yup, pero after kumain ay aalis na rin ako. Nakita ko naman ang bahagya niyang pagkunot ng noo. Sige, ihahatid kita. Saan bang punta mo ngayon? Pinaghila niya ako ng upuan at sinandukan na ng kanin. Huwag na, magta-taxi na lang ako sa labas. Iyan ang hinding-hindi ko nagagawin, Ashley. Ayoko nang maulit yung nangyari sa'yo nun. Ano naman yun? Tanong ko sa kanya, habang pinipilit kong alalahanin kung ano yon. Hayaan mo na, at baka sumakit pa ang ulo mo. Basta, ihahatid kita. Now, he's controlling me again, just like before. Kagaya nga ng sabi niya, hinatid niya ako pero sa mall na lang ako nagpahatid. Ayaw pa nga niya dahil ang dami ko pang dala na pinamili ko kahapon. Dito rin sa mall pero hindi niya na ako napigilan. Buti na nga lang at maaga siya ngayon sa opisina. Kaya wala siyang choice kundi ang iwan na lamang ako rito. Senyorita. Rinig kong sabi ni Raul na bodyguard ko na papalapit na sa kinaroroonan ko. Nagpasundo kasi ako sa kanya rito sa mall, bago pa ako ihatid ni Gabriel dito. Kaya nauna na siya rito bago pa ako dumating. Here. Sabay abot ko sa kanya ng mga paper bags ko. Inabot naman niya to at pinagbuksan pa ako ng pinto ng kotse. Kaagad kong niyakap si Daniel nang makita ko siya sa pinto ng mansyon nila habang naghihintay sa akin. What made you busy? Masuyong sabi ni Daniel pagkatapos akong halikan sa noo. Alam niya kasing may pinagkakaabalahan ako ngayon. I'm busy because of a guy. Play safe kong sagot sa kanya. May I know the name of that guy? Nakangiti niyang tanong sa akin habang iginigiya niya ako papasok ng mansyon. His name is Gabriel. Napatigil ang binata sa paglalakad kaya natawa ko. Gabriel? I can't explain his facial expression, but it's funny. My husband, I added. Napangangapa si Daniel sa sinabi ko kaya natawa na ako ng malakas. You remember? Nanlalaki ang mga matang sabi niya sa akin. Tumango lang ako at nginitian siya ng matamis. We've been dating for almost a month now. Kiniliti ko ang tagiliran niya. Bumadhama ng gulat sa kanyang mukha ay alam kong masaya siya na nakabalik na ang mga alaala ko. Sa lahat ng tao na nakaalam na may amnesia ko, ay si Daniel lang talagang nakasaksi ng hirap ko noon sa Australia. Ikaw magpaliwanag ka sa akin. Natawa na lamang ako sa kaibigan ko. Masaya ang hapag dahil may kanya-kanya silang pinag-uusapan. Maging si Daddy at Mommy ay masayang kumakain habang nagkukwentuhan. Masaya rin naman ako dahil sama-sama kami ng mga tauhan namin na kumakain. Iba talaga ang saya kapag sama-sama kayong nagsasalo-salo sa hapag. How about you, Ashley? How's your 3 months of staying here? Tanong ni Daddy na nakamasid sa akin. Tumingin muna ako kay Daniel para humingi ng tulong, pero tinanguan niya lamang ako. Ibig sabihin ay, sabihin ko na ang pinagkakaabalahan ko. I'm dating Gabriel for a month now. Nauutal kong sabi. Nakita ko naman na napahinto si na Mommy sa pagkain at nabitawan pa ni Daddy ang kutsara niya. So you remember now? Hindi ko alam kung patanong ba ang sinabi niyang yon. Dahan-dahan naman akong tumango. Wala naman na siyang sinabi pagkatapos at tumuloy na lang ulit sa pagkain habang umiiling.
I am happy that you found the missing piece of yourself, sweetheart. Dahil magkatabi lang kami ni Mommy, ay nahawakan niya ang isang bahagi ng kamay ko. Ngumiti ako sa kanya. Thank you, Mom. Now, I can sleep in peace. Pagkatapos namin kumain ay tinawag ako ni Daddy at pinasunod sa kanya sa library niya sa mansyon namin. Nakasunod lamang ako sa kanya habang papunta kami sa library at wala kaming imikan. Medyo kinakabahan tuloy ako sa kung anong pag-uusapan namin. Hula ko nga ay tungkol sa paglabas-labas namin ni Gabriel ang pag-uusapan namin. Tahimik pa rin kami hanggang sa makarating kami sa library namin. Pinagmamasdan ko siya hanggang sa makaupo siya sa upuan niya. Napatalon ako sa gulat ng bigla niyang kalampagi ng mesa ng sobrang lakas. Napahawak pa ako sa puso ko at kumukuha ng hangin para maibalik ko ang paghinga ko. Stay away from that guy, Ashley. He doesn't deserve your worth. Gigil na sabi ni Daddy habang ako ay natigilan na lamang sa kinauupuan. Uy, Dad. Seryoso namang tumingin siya sa akin. Are you serious, Ashley? He's the reason why you experienced dissociative amnesia. He was the reason why your first baby died. And he's the reason why you suffered. I know, Dad. I remember all the remaining past of my life. I want revenge, Dad. That's why I want to be close to him. I want him to feel the feeling of being lost. I want him to suffer too. Hindi napigilan ng luha ko ang tumulo. When? Napatingin naman ako kay Daddy at hindi agad nakaimik. I am asking, when did you start dating him? When I saw him in the auction a month ago. Tell me more. Mahinahon ang sabi niya at naupo sa upuan niya para makinig sa mga sasabihin ko. Nung nakita ko pa lang siya dad sa auction, may naalala na kaagad akong ilang bagay kagaya ng in-arranged marriage ako. Kaya kinausap ko siya nung gabing yun na baka matulungan niya ako na maibalik ang memorya ko. Dahil nang makita niya ako, tinawag niya ako. Ibig sabihin ay kilala niya ako at siguradong naging parte siya ng buhay ko. Yumuko ako at pinagluruan ang mga kuko ko. Pumayag naman siya at simula nun, madalas na kaming lumalabas-labas. At sa paglalabas-labas namin, ay unting bumalik ang mga memorya ko. Nung unang beses kayong nagkita, sinabi ba niya sa'yo na asawa mo siya? Tanong ni Daddy. Umiling kaagad ako at nagpatuloy sa pagkukwento. Hanggang ngayon, hindi niya sinasabi sa akin na mag-asawa kami. Ayaw niya ring sabihin kung sino siya sa buhay ko noon. Gusto niya akong tulungan pero hindi niya planong sabihin kung sino siya sa buhay ko. Gusto niya na ako mismo ang umalam. At gagabayan niya lamang ako para maalala ko ang mga nakaraan ko. Tumango-tango lang si Daddy. Wala namang problema sa akin, anak, kung gusto mong maalala ang mga nakaraan mo. Ang akin lang, ayoko nang lumapit ka pa sa lalaking yun. Hindi maganda ang nakaraan ninyong dalawa at hindi ko siya hahayaan na basta ka na lamang niyang makuha ulit. Hindi biro ang naging karanasan mo bilang asawa sa kanya. Ayoko lang naman na maulit pa ang mga yon. Mahinahon na paliwanag ni Daddy. Tinanguan ko naman siya bilang tugon. Naiintindihan ko naman ang pinupunto niya. Kailan naman ang huling pagkikita nyo? Nung nakaraang Lunes pa, Daddy. 1 linggo na akong hindi nagpaparamdam sa kanya dahil may pinapagawa sa akin si Daniel. May misyon kasing ibinigay si Daniel. Mabuti kung ganon. Gusto mo ba, kapag natapos ng pinapagawa sa iyo ni Daniel, ay bumalik ka na sa Australia? Tanong ni Dad, kaya't napatingin ako sa kanya. Paano maghihiganti si Ashley kay Gabriel? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.